Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat na siyang dahilan. Kaya't dugoy dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari, pag siya'y nakita, ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan, at mauunawa ang di pa narinig ni numan.
Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hilamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamon niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing na kasama ng masasama at mayayaman. Bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan, sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa mapamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idinalangin siya'y patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Kamay mo, hahilin
sa iyo poon ako'y lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Lahat kong kaaway ay humahalakhak, pati kapitbahay ako'y hinahamak. Dating kakilala ay nagsisiilag, kung masalubong ko ay nagsisiiwas. Nilimot na akong tulad ng namatay, di na pinapansin, parang yagit lamang. Subalit o poon ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha, lahat ng sapoon ay nagtitiwala. Sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos
At dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masunurin Cristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't pinakilala ng Diyos, binigyan ng harang tampon. Sa langit at sa sinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Batis Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito'y alam ni Judas na nagkanulo sa kanya, sapagkat madalas magpunta roon si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaroon si Judas kasama ang ilang bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, Sino ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. tugon nila, sinabi niya, Ako si Jesus. kaharap nila si Judas na nagkanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, Sino nga ba ang hinahanap ninyo? Si Jesus na taga Nazaret. sagot nila, Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahama kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanang tainga ng aliping yaon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama. si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caipas, na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caipas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan at lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote.
Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan? Hindi. sagot ni Pedro. Maginaw noon kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumagot si Jesus, Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko. Pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Tanong niya, sinagot siya ni Jesus. Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caipas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila. Hindi ba't alagad ka rin ang taong iyan? Hindi! Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa lalaganan? Muling itinatwa ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caipas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador. Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila. Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Sinabi sa kanila ni Pilato, Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. sumagot ang mga Hudyo. Wala po kaming kapangyarihan humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya, sumagot si Jesus. Yan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato, Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari? Sabi ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito, ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi! sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas.
Si Barrabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong kay Jesus, at sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya, at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! at siya'y pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. at inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. sumagot ang mga Hudyo, Ayon sa aming kautos ay nararapat siyang mamatay, sapagkat siya ay nagpapanggap na anak ng Diyos. lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus. Taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato, Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino ang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreyo. Araw noon ang paghahanda sa Paskwa at mag-iikalabing dalawa na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo. Narito ang inyong hari. Sumigaw sila, Patayin siya! Patayin! Ipinako sa krus! Ipapapako ko ba sa krus ang inyong hari? tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari, kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang kanyang krus, patungo sa lugar na kung tawagay dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreyo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus. Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreyo, Latin at Grego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito, sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. sumagot si Pilato. Ang naisulat naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng apat. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito mauuwi. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal.
Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi. Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. mula nooy siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa mga sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi. Naganap na. Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga. Sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya. Upang kayo'y maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus, sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. The altar is bare. The tabernacle is empty. The statues are covered.
there is a heavy, quiet stillness in the air because it is Good Friday. It is good because our Lord is good, who offered His own life for us, who are sinners, who don't deserve. We gather here this afternoon, and many of us are just completely tired, listening from 12 p.m. until now. First, the 7 last words of Jesus. And many of you had visited Ecclesia last night. Many of you walked earlier under the intense heat of the sun to reach here. As we come together, let us ponder now, what is your cross today? Maybe it's the crushing weight of a sickness you cannot afford to treat, and the medical bills are piling up. Maybe it's the daily anxiety of finding enough money to carry out life in the city, to pay the rent, or to keep the kids in school. Maybe your cross is a broken relationship, a child who has lost their way, or maybe addicted, or a quiet, lonely grief that nobody else in your house even notices. When we look at Jesus hanging on the cross today, battered, humiliated, and bleeding, it is so easy to see him as a distant historical figure from 2,000 years ago. But he is not. Look closely at that wood. Look closely at his wounds. Christ is crucified today in the struggles of Gagalangin. Remember his cry from the cross, my God, why have you forsaken me?" How many times have we whispered these exact words in the middle of a sleepless night? Panginoon, bakit ang hirap? Bakit parang nakalimutan mo na ako? Why does it feel like you have forgotten me? It is a very real, very raw human cry. And the beautiful, heartbreaking truth of Good Friday is that Jesus did not censor that cry. He didn't pretend it didn't hurt. He didn't put on a brave face to make us feel better. He felt exactly the same fear, the exact same exertion, the exact same feeling of total abandonment that we feel when life becomes too much.
He doesn't look at our struggles from a comfortable, distant throne in the sky and say, just deal with it. He came down into the dirt, took on our fragile flesh, and said, let me carry it with you. When you watch some touchy movies, like the other day here, you may feel cry, you may grieve, but still it's distant because it's only watching on the screen. But Jesus did not do that. Jesus holds us, holds our hands, and tells us, rise up. Our patron, Saint Joseph, knew what it was to suffer silently. He knew what it was to worry about his family, to work until his hands were closed and tired to provide for Jesus and Mary. He knew the heavy weight of earthly burdens. Today, as we look at the cross, we are reminded that our God is God who understands the plight of the working man, the worried mother, and the struggling youth. Mga kapatid, the cross is not a romantic piece of jewelry, or what do we call showpiece. It is an instrument of torture, of failure, of absolute defeat. But Jesus transformed it into the ultimate, undeniable proof of love. From that wood, he is still telling us today, I am here. I am in the hospital room with you. I am in the jeepney with you. I am in the empty rice sack. I am in your tears. When you come forward later to venerate and kiss the cross, do not just kiss a piece of wood. Kiss the feet of the God who loves you so much that he would rather die in absolute agony than spend an eternity without you. When you touch the cross, lay your burdens at the foot of it. You do not have to carry your grief alone anymore. Let him take it. Today is dark. The tomb is waiting. We feel the sorrow, but we hold on to faith because we know this is not the end of the story. Sunday is coming, but for today, let us just stay here at the foot of the cross. Let us stand with Mary, carrying the quiet, enduring strength of Saint Joseph in our hearts, and let ourselves be loved by a God who gave absolutely everything for us.
Amen. Magsitayo ang lahat. Idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos. Para sa banal na simbahan, idalangin natin, mga mahal kong kapatid, ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig, upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sanlibutan, at upang tayo bigyan ng pamumuhay na matiwasay para tayo makasamba sa Diyos Ama nating makapangyarihan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilan sa lahat ng mga tao. Ningapin mo ang iyong mga ginagawa dahil sa pag-ibig, upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa Papa, idalangin natin ang ating banal na Papa na si Leon, na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa, upang kanyang bigyan ng kalusugan at mahabang buhay, para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahang umiiral ang sanlibutan, paunlakan mo ang aming kahilingan, na iyong lingapin si Papa Leo na iyong hinirang, para kami pangasiwaan, upang ang sambayan ng Kristiyano na iyong pinamumunuan, ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran, sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Para sa kaparian at lahat ng kaanib ng simbahan, idalangin din natin si Jose na ating obispo, gayon din ang lahat ng mga obispo, mga pari at mga diakono, at ang tanang kabilang sa sambayanang Kristiyano. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhod para sa iyong mga tagapaglingkod,
upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga inihahandang tao sa pagbibinyag, idalangin din natin ang mga inihahandang tao sa pagbibinyag upang ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos Ama nating makapangyarihan. Para sa tubig ng binyag, sila'y muling maisilang sa ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan at sa ikapagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano, idalangin din natin ang lahat ng ating mga kapatid na pawang kay Jesucristo nananalig upang marapati ng Diyos Ama nating makapangyarihan na sila'y tipunin at lingapin sa iisa niyang sambayanan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo itinalaga sa buklod ng isang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga Hudyo, idalangin din natin ng mga Hudyo na unang pinagpahayagan ng Diyos na totoo upang ipagkaloob niyang sa pag-ibig sa kanyang ngalan, sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo, idalangin din natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tahakin nila ang landas ng kaligtasan na naliliwanagan ng Espiritu Santo. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat.
Ama naming makapangyarihan, gawin mo nga mga hindi pa nananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas, at kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap, ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos, idalangin din natin ang mga hindi pa sumasampalataya sa Diyos upang pagindapatin sa Kanya makadulog sa paniniwalang wagas sa kanilang sinusunod. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin, at pag nagtagpuan kay masiyahang walang maliw, ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanang ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig, at matanggap nito ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggalingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga umuugit sa pamahalaan, idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ipagpapakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan, tunghayan mo ang mga umuugit sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapanatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong loobin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa mga may tanging pangangailangan, idalangin natin mga kapatid sa Ama nating makapangyarihan na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian, ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam, ang mga nasa piitan ay lumayang tuluyan, ang mga naaapi ay mahango sa kawalang katarungan, ang mga naglalakbay ay maluwalhating sumapit sa paroroonan, ang mga nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan, ang mga may sakit ay magkamit ng kagalingan, at ang mga nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, binubuhayan mo ng loob ang mga nasa kapighatian, pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan, paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan,
upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyang madamang iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Para sa kapayapaan ng sanlibutan, manalangin tayo para sa kapayapaan sa buong daigdig, lalo na sa mga puok na ginugupo ng alitan, upang mapawi ang karahasan, hilumin ang mga puso mula sa kasakiman at pang-aabuso sa kapangyarihan, at maibalik ang pagkakaisa at pagkakasundo ng mga bansa. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at matatag sa kapasyahan. Ikaw ang yumuyurak sa mga digmaan at nagpapabagsak sa mga palaluang isipan. Marapatin mong sa amin ay dagling maparam ang mga kalupitan at kapighatiang dulot ng paglalabanan, at kami naway maging dapat tawaging mga anak mong tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod ang lahat.
Tumayo ang lahat. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Magsiluhod ang lahat. Magsitayo ang lahat. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Gaganapin po natin ang pagpaparangal sa banal na krus. Magkakaroon lamang po tayo ng 4 na pila. 2 po dito, may tag-isa doon. At hintayin nyo lang po yung pag-assist sa inyo ng mga server natin. At habang iba po ay naghihintay, maupo lang po. At sa paglapit po ninyo sa ating pong pagpaparangalan na krus, idalangin po natin ang krisis dahil ito ang krus ng buong bansa. Isama po natin sa panalangin ng mga leader ng bawat bansa upang sila po ay mamayani sa kanilang desisyon ang kapayapaan.
aking nasaktan, nagawan ng kasamaan. Anong inyong kasagutan sa bakong karaingan? O aking bayang hinirang, kayo ba'y aking nasaktan, nagawan ng kasamaan? Anong inyong kasagutan sa bakong karaingan? Kayo ay aking inakay mula sa kaalipinan. Inihatid ninyo naman ako sa krus, hinubaran at pinatay. O aking bayang hinirang, kayo ba'y aking nasaktan, nagawan ng kasamaan? Anong inyong kasagutan sa bakong karaingan? Aking nasaktan, nagawan ng kasamaan. Anong inyong kasagutan sa bakong karaingan? Karalang maharlika, sa inyo'y aking pamana. Ngunit sa aking korona na may tinig na walang ganda. Ang pudong inyong dala, sa inyo'y aking pamana. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagabilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
ng langit. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Ito ang kordero ng Diyos. Magsilod ang lahat. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, pagkatapos po nito ay tahimik po tayong uuwi o lalabas. Sa mga gusto pong sumama sa prosesyon ng paglilibing, maaari po kayong sumama. At bukas po magkikita-kita tayo sa ganap na alas 8 ng gabi para sa Vigil Mass natin o pagsalubong sa pagkabuhay ni Kristo. Sana po buhay pa rin kayo bukas. Sana po ay naririto kayo, no? Kasi ngayon, katanghaliang tapat, marami po ang nawawala, marami ang naghudas, marami ang naging Pedro, pero sana po lahat tayo ay naririto sa kanyang muling pagkabuhay. At nais ko rin po munang pasalamatan ang naggabay sa atin sa pagninilay sa 7 huling wika ng ating Panginoong Jesucristo, si Father Jerome, a Redemptorist priest. Maraming salamat, Brad, sa iyong pagpapaunlak at pagbibigay ng oras para sa aming parokya. Maraming salamat. Iyukunin niyo ang inyong mga ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama naming bukal ng pagpapala, ang iyong pagbabasbas ay manaog masagana sa iyong sambayanang gumanap ng paggunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagkabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo at sa ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po tayong lumabas o lumisan ng matahimik.